Hello mga mamis! Today ang gagawin kong cake ay another milestone na cake. Pang 3 beses na to na order sa akin ni customer. Bali pang 3rd month na ng baby nila. So hopefully, ano to siya, Video Beast na team ni Naruto. Basta ganun. Ano to, parang pangatlo na to, 3rd month. So hopefully makumpleto ko lahat ng 9 na Video Beast nila. Ang size ng cake na to ay 4x3, pero kadalasan yung offer ko na 4x3, umaabot siya ng 3.5 to 4 inches yung height. Kaya parang matangkad siya tignan. Very simple lang siya. Minimalist lang yung cake. Normally, pag sa mga drawing kasi maganda yung yung minimalist lang. Walang ganong design sa gilid or walang ganong border. Kasi para mas ma-highlight yung drawing niya. Pwede kasi siguro maglagay ng details or drawing anything sa gilid. Pero, pag border, medyo siya, kumbaga nakaka-distract kasi hindi ganun na-highlight yung accent ng cake, which is yung drawing. So, ayan, kung mapapansin niyo inuna ko ilagay yung dedication ng cake. Paano kasi, madalas yan, nagkakamali ako sa dedication na yung pa-curve na ganyan, pa-arc ba, madalas hindi ko siya nasa sakto talaga yung nasa gitna, yung magkatapat ba sila, laging palpak yung sulat ko sa ganyan. Kahit na tinesting sulat ko siya ng ganyan or nilalagyan ko ng guide, sablay pa din talaga. Kaya yan, napag-desisyonan ko, iuna ko na ilagay yung dedication. Tapos siya, naglalagay na nga ako ng outline drawing ko gamit ang ating napaka-helpful na toothpick sa mga baker. After ko malagyan ng guide, naglagay na ako ng outline sa gilid gamit yung kulay gray, light gray na na whipping cream nga pala. Tapos, bago ko yan siya pinapipe ng ganyan, slightly near-rest ko yan siya sa chiller. Siguro mga 10-15 minutes lang ganyan. Para kahit paano, mabawasan yung moist nung cake. Mas maganda siya pag in-apply. Hindi siya ganun mag-stain dito sa pinaka-light color. So, ayan, pag naglalagay ako ng outline, syempre, hindi pa ganun ka-perfect yan kasi tatabunan pa naman yun siya ng pinaka-main color. Diba? Cute lang siya. Bali, 4 inches diameter yan. So, kailangan ko mapagkasya yung drawing na ganyan. So far, okay naman. Tapos, ang tawag nito, so, mapapansin ninyo, diba, sumakto yung art na dedication. Madalas kasi hindi ko talaga yan siya, napapantay. Pero kapag ganyan, so, I think good idea na inuna ko ilagay yung dedication bago yung drawing na yan. So, kapag yung sa mga ganyan drawing, first time mo palang gumawa or hindi mo pa siya gamay, mas maganda actually yung ibang details or yung ibang technique, ma-discover mo on your own eh. Iba yung, mas maigi pa din yung ganun, magagamay mo siya, kumbaga. Okay lang manood ka ng mga tip, paano ginagawa, pero minsan kasi yung mga tip na ganun, pag in-apply mo siya, parang feeling mo iba yung outcome sa pag ikaw na yung gumawa in reality eh. So, yung mga ganyang details na yan, minsan, maganda yung feeling pag ikaw mismo yung nakadiscover, ganun pala siya, magandang idea pala yung ganito. So, good idea na manonood kayo ng mga tips, something ganyan. Pero, maganda yung idea din or yung feeling na ikaw mismo yung makakadiscover kung paano mo mas mapaganda yung trabaho or yung masterpiece, something mo ganyan. So, ayan, mapapansin niyo gumagamit ako ng maliliit dyan na scraper. Kasi nga, sobrang liit niya na. Ang hirap niyang pakinisin. Sa bagay, hindi mo naman kailangan totally makinis yan eh. Basta, wag naman yung sobrang alon-alon talaga ha. Tapos, ayan, piping bag lang ginagamit ko dyan. Tapos, halos nipis-nipis talaga ng gupit ko dyan para magmukha siyang ganyan thread-like yung kanyang sukat, diba? So, nung umpisa na nagdo-drawing ako ng ganyan, syempre struggle din ako, hindi ko pa alam kung paano gawin. Malaking factor talaga yung nanonood ka sa internet or nag-google ka or sa YouTube, nag-check ka kung paano ginagawa yung mga ganyang drawing pag hindi ka pa familiar. So, research, and iba pa, pwede ka naman magtanong, yes, pero iba yung ikaw mismo yung nag-discover talaga. Malaking factor yung malawak yung imahinasyon mo. Kumbaga, iisipin mo paano kaya ito nagawa. Then, magta-try ka on your own. Tapos, pag na-discover mo kasi sa sarili mo na, ganito pala. Mas maganda yung ganong feeling eh.
'Diba? So, basta ang ano mo diyan, tip para pag sa mga ganitong gumagawa ng mga drawing, kailangan papalawakin mo yung imahinasyon mo, paano mo siya magmumukhang ganito na yung dimension, sakto sa lapat mo ng kulay or drawing mo. Yun lang. Dapat creative, malawak ang imahinasyon mo. So, yun lang mga mamis. Paalam siya.